guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, share. At pakihit na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Ang bilis ng araw guys, burn na. Malapit na naman ng December at New Year. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you guys. Ang hirap talagang maging OFW. Yun yung sabi ng iba, OFW, bayani ng bayan. Nakakalungkot lang isipin. Itong month of July, dalawa na naman ang nagbuwis ng buhay ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. Sapalaran talaga yung pakikipag-abroad eh. Talagang di mo masasabi. Kita mo itong dalawang sikabayan, talagang hindi kasi pare-pareho yung ugali ng mga Arabo. Talagang may mga walang puso. Tapos talagang kung ituring ka talaga parang slave. Yan, sapalaran talaga. Nakakalungkot lang isipin na katulad ko na nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mahal sa buhay, pamilya. Tapos pagdating dito, magbubuwis lang pala ng buhay. Nakakalungkot talagang isipin. Ay, sana wala nang magbuwis pa ng buhay ng mga OFW. Kasi yung una mong kalaban dito, yung depression eh. Talagang pangungulila sa iyong mga mahal sa buhay. Talagang pagka umaatake yung depression, talagang bigla na lang tutulo ang luha mo. Maswerte na lang talaga ang iba na katulad ko na makakatagpo talaga ng mga amo na may puso. Talagang ang turing sa iyo ay parang kapamilya talaga nila. Talagang mababait ba? Yan. Ako sa tagal ko na ng OFW sa loob ng 17 years. Ang naging amo ko naman sa loob ng 17 years, 4. Yung una, yung from Syria, tapos ang asawa niya from Russia. Tapos yung pangalawa naman, pure Qatar. Tapos yung pangatlo naman, Iranian, sa Dubai yun eh. Pero doon na sila nanirahan talaga sa Dubai. Tapos ito nga balik ulit ako sa local na Saudiya. So, sa 4 na mga naging amo ko na yon, lahat naman sila mababait sa akin at matitino. Yun na nga lang guys talaga. Real talk lang. Pagka talagang alam na nilang aalis ka at hindi mo na sila babalikan, guys, promise, nag-iba ugali nila. Nag-aasal demonyo talaga sila guys. Talagang lahat ng pahirap gagawin sa'yo, pasakit. Naranasan ko kasi yan eh. Ilang beses ko naranasan. Pero thanks God talaga. Kahit papaano, love ako ni God. Hindi niya ako pinababayaan. Pero, yung yung pauwi na ako, may amo na sana ako doon, malaking sahod. Kaya lang, sila, ayaw nilang papayag na lilipat ka ng ibang amo. Gusto sa kanila lang. Biruin mo naman yung amo kong babae doon. Araw-araw talagang kumakabugan dibdib mo sa galit, sa nervyos. Kasi doon, biruin mo, 7 na yung camera sa bahay. Pag 5 minuto ka lang hindi niya nakita, nakasigaw na yung aking madam doon. Pero pa yung mag-utos ay sunod-sunod. Thanks God. Sino ba naman tatagal sa kanila? Buti nga natapos ko pa 2 years contract ko sa kanila. Tapos ngayon, thanks God. Itong huli ko, itong amo ko ngayon, yun, mababait din sila. Talagang, yun nga lang, mga kuripot talaga sila. Hindi sila nagtataas ng sahod. Pero okay na rin yun kasi iniisip ko na lang, okay, aalis ako dito, a-apply ulit ako ng panibago na namang gastos, panibagong pakikisama, tapos ang hirap-hirap, di ba? Okay na rin yun kasi yung iba natataasan nga ng sahod, pero guys, minsan tinatanong ko, kamusta naman?
Oo, hala din daw sila halos natitira sa sahod nila. Sabi ko, bakit naman? Kasi bumibili daw sila ng internet nila. Sa internet pa lang, ubos na yung 300 real nila. So, ako naman dito, yun na lang ang konsuelo ko. 1 to sawa ako sa paggamit nun. Tapos, libre naman lahat. Yan. Kaya okay na rin. Kahit na 1,005, malinis naman na malinis yung natatanggap ko, walang kaltas. Yan. Oh, 'di ba? Ayaw mo pa 'yon. 20,000 monthly sigurado na 'yung matatanggap ng pamilya ko, 'di ba? So, talagang tiyaga-tiyaga lang. Naranasan ko rin naman nung magtrabaho kasi isang linggo 300 pesos. So, kaya sabi ko noon makakuha lang ako ng magandang trabaho, mabait ang amo, talagang tsatsagain ko talagang tumagal doon. Ang hirap kasi ng walang trabaho. Kaya, ang hirap mag-apply. Ang hirap. Bukod sa magastos, talagang parang tumutungtong sa alambre. Yung una, yung ano ba tawag nun? Kukuhanin mo na naman ng loob na magiging kasamahan mo, magiging amo mo. So guys, pag nakakuha na kayo ng matinong amo, yun, mag-steady na lang kayo doon guys, kasi ganun din ang mangyayari kung lilipat kayo. Oo nga, malaki ang sahod, pero malay mo naman may mga benefits wala sa'yo, diba? So ako okay na dito kahit malit ng sahod, diba? So, at least alagang-alaga sa pagkain. Sabi ko, paano ko nito papayat? Diyos ko po. Dati okay na ako sa 3 beses sa isang araw kumakain. Aba dito hindi, lumalampas pa sa 5. Pero okay na rin yun na. Sa akin naman kasi okay na tumaba. Basta importante walang sakit, diba? Yan. Mahirap kasi yung diet ng diet. Oo nga, sexy ang katawan mo, pero ang dami mo naman sakit na sa katawan, diba? Kasi example, magda-diet ka, hindi ka kakain ng kanin. Grabe guys, ang sakit na yan ng ulo ko. Grabe, ang sakit. Ang hirap ko yung magtrabaho ng may nararamdaman sa katawan. Kaya, okay na rin yung ganito. Mataba. Okay na yan. At least pag uwi ko sa Pilipinas, pagka nagdumating ang tagutom, ako mamamayat pa lang, sila patay na. Jokes. Na-enjoy ko lang yung bawat araw ko dito. Pero alam mo kanina, ating umaga kasi dito nagwawalis-walis ako, kahit alikabok lang yung winawalis ko. Talagang ting umaga yan, tapos dinidilig ko yung mga halaman na tuyot, baka sakali mabuhay pa. Yung hangin mahalumigmig na siya, sarap na siyang mag-upo-upo sa labas, kasi yung hangin niya hindi na parang galing ng oven, kasi nga na dito sobrang init, parang impyerno. So, pagtungtong nitong bear, naramdaman ko kanina hangin, mahalumigmig na. So, naku po, pagdating naman nito ng mga December, January, kahit doble-doble na yung medyas ko, mangangalikig ka pa rin sa lamig. Ito naman dito, sobrang lamig. Noon nga, sabi nila, ng iba ayaw ng Riyadh. Kasi daw sobrang init, ganyan, napakadelikado daw. So, yung pag-apply ko, dito ako pinapadpad sa Riyadh. Takot na takot nga ako noon kasi ngayon sabi ng iba, mga tao raw dito, talagang stricto, talagang marami doon namamatay. So, kabang-kaba ako. Tapos pagtungtong ko naman dito sa amo ko na to, pagpasok ko, Diyos ko po, parang gusto kong bumalik noon kasi parang sinabugan yung bahay nila kasi ginagawa ba nire-renovate. Pero pagkita ko doon sa amo kong babae, mga tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa siya. Tapos sabi niya sa akin, doon daw ako sa kanya 10 taon. Sabi, tawan-tawa nga ako na sabi ko, hindi ko pa nga po natatapos ang araw ko dito Tapos 10 taon na. Ayan. Hanggang ngayon, di naman natapos ko na yung 5 years sa kanila. Kaya lang yung amo kong babae, wala na, namatay na siya. Nung August. So, 1 year na pala siyang namatay. So, 1 year na pala ako dito sa anak niyang panganay. Kinuha nga agad ako nung anak niyang panganay kasi nung mamatay siya, kinausap ako. Sabi niya sa akin, Maria, pagka mayroon siyang kumausap na kukuhanin ka, sabihin mo hindi kasi kamo, yung anak niyang panganay daw ang